Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala, at ang hangganan ng pagtitiis ng isang babae? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong nagniningning sa yaman, ngunit unti-unting lalamunin ng kadiliman ng kataksilan. Sinasabi nila, ang pinakamalamig na lugar sa mundo ay hindi ang mga polo o ang tuktok ng pinakamataas na bundok. Ang pinakamalamig na lugar ay ang puso ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, na sa isang iglap ay naging mitya ng iyong kamatayan. Paano nga ba muling mag-aalab ang isang kaluluwang pilit na pinatitigil ng yelo at pait? Malamig. Hindi lang ang ihip ng aircon sa loob ng malawak na silid ang nagpapataas ng balahibo ni Alonsina Soliman, kundi ang isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Hawak-hawak niya ang kanyang 8 buwang tiyan habang nakatingin sa salamin. Sa loob ng sinapupunan niya, naramdaman niya ang marahang sipa ni Hinaya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Konting hintay na lang, anak. Makikita mo na ang daddy mo. Bulong niya sa sarili. Ngayong gabi, ang kanilang ika-7 anibersaryo ni Datulaon Montecillo. Para kay Alonsina, ang 7 taon na yon ay tila isang panaginip. Si Datulaon ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang amang sila Kandiwa. Siya ang lalaking bumuo sa kanyang mundo nang maramdaman niyang tila kulang ang lahat sa kabila ng karangyaan ng pamilya Soliman. Suot ang isang elegante at hapit na pulang bestida na bumabagay sa kanyang namumungay na mga mata. Inayos ni Alonsina ang hapagkainan. May mga kandila, paboritong alak ni Datulaon, at ang bango ng lavender na paborito nilang dalawa. Lahat ay perpekto. Lahat ay tila larawan ng isang masayang pamilya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang pamilyar na yabag ng sapatos ni Datulaon ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makababa upang salubungin ang asawa, narinig niya ang boses nito mula sa pasilyo. May kausap ito sa telepono. Dapat sana ay tumuloy na siya, ngunit may kakaiba sa tono ng boses ni Datulaon. Hindi ito ang malambing na boses na nakasanayan niya. Ito ay isang boses na puno ng talas, lamig, at isang uri ng kagalakang hindi para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Dimlahon. Konting tiis na lang, sabi ni Datulaon. Ang pangalang iyon, Dimlahon, ay parang isang kuryenteng gumapang sa likod ni Alonsina. Nasa huling yugto na tayo ng plano. Kapag nawala na si Alonsina, ang Soliman Group ay mapupunta na sa ating mga kamay. Wala nang makakapigil sa atin. Tumigil ang mundo ni Alonsina. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang asawang iniibig niya, ang lalaking ama ng kanyang dinadala, ay pinag-uusapan ng kanyang pagkawala na parang isang basura na kailangang itapon. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Ang kasal na ito ay isang puhunan lang para makuha ang kailangan natin. Hayaan mong matapos ang gabing ito at sisiguraduhin kong hindi na siya magiging balakid pa sa atin. Patuloy ni Datulaon, kasunod ang isang mahinang tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. Nabitawan ni Alonsina ang maliit na regalo na hawak niya. Isang mamahaling relo na may nakaukit na magpakailanman. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay sapat na para lumingon si Datulaon sa direksyon ng hagdan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi pag-ibig ang nakita ni Alonsina sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang gwapong mukha. Wala nang maskara. Wala nang pagkukubli. Alonsina! Tawag ni Datulaon. Ang boses ay naging kasing talas ng balisong. Kanina ka pa ba riyan? Sino si Dimlahon, Laon? Nanginginig ang boses na tanong ni Alonsina. Humakbang siya paatras.
habang ang kamay ay nananatiling protektado sa kanyang tiyan. Ano ang ibig mong sabihin na nawala na ako? Na ang Soliman Group ay mapupunta sa inyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Datulaon. Ibinulsa niya ang kanyang telepono at marahang lumapit kay Alonsina. Masyado ka kasing mapagtiwala. Mahal ko. Akala mo ba talaga ang isang tulad ko ay iibig sa isang babaeng lumaki sa ginto pero walang alam sa tunay na mundo? Ginawa kitang hagdan, Alonsina. At ngayong nasa tuktok na ako, hindi ko na kailangan ang hagdan. Hayop ka! Anak mo ang dinadala ko! Sigaw ni Alonsina. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at masakit sa kanyang pisngi. Paano mo nagagawa ito sa amin? Anak? Tiningnan ni Datulaon ang tiyan ni Alonsina nang may pandidiri. Isang sagabal lang yan sa mga plano ko. Ang pamilya niyo ang sumira sa pamilya ko noon, Alonsina. Oras na para ibalik ko ang pait na ipinatikim ng tatay mo sa amin at sisimulan ko yon sa'yo. Bago pa makatakbo si Alonsina, mabilis siyang sinunggaban ni Datulaon sa braso. Ang higpit ng hawak nito ay sapat na para mag-iwan ng pasa. Pilit na pumalag si Alonsina, sumisigaw ng saklolo, ngunit ang malawak na mansyon ay tila naging isang piitan. Ang mga katulong ay wala roon. Malamang ay pinalabas ni Datulaon para sa kanilang espesyal na gabi. Kinaladkad siya ni Datulaon pababa, patungo sa basement. Sa dulo ng pasilyo ay ang industrial cold storage room na ginagamit para sa mga mamahaling pagkain at alak ng pamilya. Isang silid na may temperaturang negatibo 20 grado. Laon, maawa ka! Ang bata! Wag ang bata! Pagmamakaawa ni Alonsina. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng takot. Huwag kang mag-alala, Alonsina. Sabi ng doktor, ang kamatayan sa lamig ay parang pagtulog lang. Magandang regalo ito para sa ating anibersaryo, hindi ba? Ang huling gabi ng isang Soliman, bulong ni Datulaon sa kanyang tainga. Binuksan ni Datulaon ang mabigat na bakal na pinto ng holak. Isang bugso ng napakalamig na hangin ang lumabas, tila mga kamay ng kamatayan na humahila kay Alonsina. Buong puwersa siyang itinulak ni Datulaon sa loob. Bumagsak si Alonsina sa matigas at malamig na sahig. Ramdam niya ang agad na panunuot ng ginaw sa kanyang manipis na bestida. Bago pa siya makabangon, ang mabigat na pinto ay nagsimulang sumara. Laon, buksan mo ito. Laon. Sigaw niya habang hinahampas ang bakal na pinto. Mula sa maliit na bintanang debubog sa pinto, nakita niya ang huling sulyap ni Datulaon. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng lock. Klang! Kadiliman. Ang tanging naririnig ni Alonsina ay ang ugong ng makina ng cold storage at ang sarili niyang mabilis na paghinga na nagiging usok sa bawat labas nito. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang katawan sa kanyang tiyan. Hinaya, anak, huwag kang bibitiw. Hikbi niya, ramdam niya ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa lamig na bumabalot sa kanya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay ang siya ring kukuha ng lahat sa kanya. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga pilik mata. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na tambol na nagbabadya ng katapusan. Sa gitna ng nagyayelong silid, isang panata ang nabuo sa nanghihina niyang isipan. Kung ito man ang kanyang huling hininga, isinusumpa niya sa bawat kristal ng yelong nabubuo sa kanyang balat, na kung mabibigyan siya ng pagkakataong muling magmulat, ang apoy ng kanyang paghihiganti ang susunog sa lahat ng mga nagtaksil sa kanya. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam niya ay ang lamig, isang napakalamig na katotohanan na unti-unting pumapatay sa kanyang pangarap. Ang unang bumati sa pagmulat ng mga mata ni Alonsina ay ang nakakasilaw na puting ilaw sa kisame.
Kasunod nito ang mahinang, ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Amoy gamot, amoy ospital. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson paakyat sa kanyang dibdib. Napahiga siyang muli, habang ang mga alaala ay bumabalik na parang matatalim na bubog. Ang malamig na boses ni Datulaon, ang pagtataksil, ang madilim at nagyayelong silid. Hinaya. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga tuyong labi. Agad niyang idinapo ang kamay sa kanyang tiyan. Ang bilog na dating kanlungan ng kanyang anak ay wala na. Pamilyar ang pakiramdam, ngunit dayuhan. Magaan, ngunit napakabigat sa puso. Isang nakakabinging kawalan. Alonsina, anak. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang kanyang ama, sila Kandiwa Soliman. Ang mga mata nito, na karaniwang puno ng awtoridad at kapangyarihan, ay ngayon ay nababalot ng lumbay at pag-aalala. Sa likod nito ay si Yaya Himig, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, na walang tigil sa pagpunas ng mga luhang dumadaloy sa kulubot nitong pisngi. Itay, hirap na usal ni Alonsina. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang tanong na yon ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Nakita niya kung paano umiwas ng tingin ang kanyang ama. Nakita niya kung paano napahagulhol si Yaya Himig. At sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot kahit hindi pa ito sinasabi. Pumasok ang isang doktor sa silid. May sinabi ito sa malumanay na tono. Mga salitang teknikal tungkol sa hypothermia, fetal distress, at emergency procedure. Ngunit ang tanging naintindihan ni Alonsina ay ang mga huling salita. I'm so sorry, Mrs. Montesillo. We did everything we could but we lost the baby. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Alonsina. Walang sigaw na kumawala sa kanyang bibig. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na tila hindi na kayang ilabas pa ng kanyang katawan. Naramdaman na lamang niya ang pagyanig ng kanyang buong katawan habang kinakagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Isang tahimik na pagtangis na mas masakit pa sa pinakamalakas na hagulgol. Ang kanyang anghel, ang kanyang hinaya. Kinuha sa kanya bago pa man niya ito mayakap, bago pa man niya mahagkan. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 8 buwan ay naglaho na parang isang bulang pinutok ng karayom ng kataksilan. Magpahinga ka na, anak. Sabi nila Kandiwa, ang boses ay basag, habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito lang kami, hindi ka namin pababayaan. Ngunit sa paghaplos na yon, isang bagong damdamin ang pumalit sa nagluluksa niyang puso. Hindi na ito lungkot, hindi na ito pighati. Ito ay galit. Isang malamig at matigas na galit na nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Binubuhay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na akala niya ay namatay na sa kolan. Marahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ama. Tumingin siya rito at sa unang pagkakataon, nakita nila Kandiwa ang isang bagay sa mga mata ng kanyang anak na hindi niya pa nakikita dati. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Itay, sabi ni Alonsina. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Hindi ko kailangan ng awa. Itinaas niya ang kanyang tingin, diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang kailangan ko ay hustisya. Natigilan sila Kandiwa. Nakita niya ang apoy sa likod ng mga luhang natuyo. Ito na muli ang kanyang anak, ang dugong Soliman na hindi kailanman umaatras sa laban. Ano ang nangyari pagkatapos ng lahat? Tanong ni Alonsina. Huminga ng malalim sila Kandiwa. Si Yaya Himig ang nakahanap sa'yo. Nagtaka siya kung bakit bigla kang nawala, kaya't hinanap ka niya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na sana. Tumigas ang kanyang panga. Ang alam ni Datulaon at ng buong mundo ay nagkaroon ng aksidente sa mansyon. Isang tragic accident. Nagpapanggap siyang nagluluksa ngayon habang inihahanda ang mga papeles para ideklarang presumed dead ka na.
para makuha niya ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alonsina. Kung ganoon, hahayaan natin siyang maniwala na patay na nga ako. Tumango sila kandiwa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na rin sa galit para sa anak. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Walang sino man sa labas ng ospital na ito ang nakakaalam na buhay ka. Para sa lahat, si Alonsina Soliman ay naglaho na. Mabuti, sabi ni Alonsina, dahil ang babangon mula rito ay hindi na ang Alonsina na kilala niya. Ang babangon mula sa abo ay ang magiging bangungot niya. Tumayo sila kandiwa at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase na nakapatong sa isang silya. Inilapag niya ito sa kama, sa tabi ni Alonsina. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang, anak. Kailangan natin ng armas. Isang armas na kayang pumasok sa sistema ng batas at durugin si Datulaon mula sa loob, sabi ng matanda. Ibinukas niya ang folder. Sa loob ay ang profile ng isang lalaki. Matikas, matalas ang mga mata, at may reputasyong hindi matatawaran. Sino siya? Tanong ni Alonsina. Siya ang taong nag-iisang pinagkakatiwalaan kung kayang gawin ang imposible, sagot nila kandiwa. Isang abogadong hindi pa natatalo sa anumang kasong hinawakan niya. Ang pangalan niya ay Bantugan Palma. Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang tahimik na eskinita ng Maharlika City. Simple lang ang disenyo nito, mga mesang gawa sa kahoy, mga halamang nakasabit sa bawat sulok, at ang amoy ng bagong timplang kape na humahalo sa hangin. Ito ang lugar na pinili ni Alonsina para sa unang pagtatagpo. Isang lugar na kabaligtaran ng marangya at magulong mundong iniwan niya. Suot ang isang simpleng blusa, pantalon, malaking salamin sa mata, at isang sombrerong nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Nauna siyang dumating. Mula sa kanyang mesa sa dulo ng kapihan, tanaw niya ang bawat pumapasok. Hindi na siya si Alonsina Soliman, ang heredera. Sa ngayon, isa lamang siyang anino, isang babaeng may daladalang kwentong kasing pait ng pinakamatapang na kape. Ilang minuto bago ang takdang oras, isang lalaki ang pumasok sa pinto. Matangkad, balingkinita ng katawan ngunit matipuno, at may tindig na nagpapakita ng kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay tila may sukat nang magtama ang kanilang mga mata mula sa malayo. Kahit panandalian lang, naramdaman ni Alonsina ang talas ng kanyang titig. Iyon si Bantugan Palma, walang duda. Naupo ito sa mesang nakareserba para sa kanila. Inilapag ang kanyang leather briefcase at matiyagang naghintay. Hindi ito tumingin sa telepono o sa paligid. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa upuang walang laman sa kanyang harapan na para bang alam niyang may nagmamasid sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Alonsina at lumapit. Attorney Palma? Tanong niya. Binago ng bahagya ang kanyang boses para maging mas mababa at walang emosyon. Tumingala si Bantugan. Muli, ang mga mata nitong tila kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao ay tumitig sa kanya. May bakas ng pagtataka sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng propesyonal ng ngiti. Miss, tawagin mo na lang akong Hira, sabi ni Alonsina, ginagamit ang pangalang na pagkasunduan nila ng kanyang ama. Umupo siya sa tapat nito. Hira! Ulit ni Bantugan, tila sinusuri ang pangalan. Ayon sa nag-refer sa'yo, ang kaso mo raw ay delikado at sensitibo. Iyan lang ang sinabi niya. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Huminga ng malalim si Alonsina. Gusto kong idemanda ang asawa ko. Isang simpleng sagot, ngunit sapat na para makuha ang buong atensyon ni Bantugan. Itinuon nito ang sarili sa pakikinig. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Anong kaso ang isasampa natin? Attempted murder, sagot ni Alonsina. Ang bawat salita ay may bigat.
At gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin. Lahat ng kinuha niya. Isinalaysay ni Alonsina ang mga pangyayari. Maingat na iniiwasan ang mga detalye na magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtataksil, ang pagkawala ng kanyang anak, at ang malagim na gabi sa Holland. Habang nagsasalita siya, si Bantugan ay nanatiling tahimik, nakikinig ng mabuti. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Nang matapos si Alonsina, nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa ibang mesa. "Malakas ang kwento mo, Hira," sabi ni Bantugan sa wakas. Ang boses ay kalmado. "Pero ang kwento ay hindi sapat sa korte. Kailangan natin ng ebidensya. Meron ka ba?" "Mayroon akong mga medical record mula sa ospital kung saan ako dinala," sabi ni Alonsina. "Ang asawa mo ay mayaman at makapangyarihan. Base sa kwento mo, kayang-kaya niyang sabihin na self-inflicted ang mga yan o isang aksidente. Kailangan natin ng higit pa." Tinitigan siya ni Bantugan ng diretsyo. "Bakit mo ako pinili? Maraming magagaling na abogado sa syudad." Ito na ang pagsubok. Dahil sabi nila, hindi ka pa natatalo. Diretsahang sagot ni Alonsina. At sabi nila, mas pinipili mo ang hustisya kaysa sa pera. Gusto kong malaman kung totoo yon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Bantugan, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Totoo iyon. Pero may kondisyon ng serbisyo ko, Hira. Hindi ako tumatanggap ng kasong hindi ko pinaniniwalaan. At para maniwala ako, kailangan kong malaman ang lahat. Walang lihim. Walang pagkukubli." Alam ni Alonsina na ito na ang sandali. Ang sandali kung saan isusugal niya ang lahat sa taong nasa harapan niya. Dahan-dahan, inalis niya ang kanyang sombrero at salamin. Hinayaan niyang makita ni Bantugan ang kanyang buong mukha. Ang mga mata niyang may bakas pa rin ng pighati, ang pamumutla ng kanyang balat, at ang determinasyong nakaukit sa kanyang mga labi. "Ang pangalan ko ay Alonsina Soliman Montesillo," sabi niya. Ang kanyang tunay na boses ay lumabas na, malinaw at matatag. "At ang lalaking gusto kong ipakulong ay si Datulaon Montesillo, ang CEO ng Montesillo Holdings, at ang lalaking nagpapanggap ngayon na nagluluksa sa aking pagkamatay." Sa unang pagkakataon, nakita ni Alonsina ang pagbabago sa ekspresyon ni Bantugan. Isang saglit na pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang matinding interes. Tila isang manlalaro ng chess na nakahanap ng isang napakakomplikadong laban. Hindi ito natinag, hindi ito umatras. Sa halip, mas lalo itong lumapit sa mesa. "Ngayon, nagkakaintindihan na tayo, Mrs. Montesillo," sabi ni Bantugan. Ang boses ay puno ng bagong sigla. Nakita niya ang bigat ng kaso, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang hamon. "Hindi ako basta-basta nakikipaglaban, nakikipagdigma ako. At sa digmaang ito, may isang patakaran. Ako ang general. Susundin mo lahat ng plano ko, kahit gaano pa ito kahirap o kakaiba. Maliwanag ba?" Tumango si Alonsina. "Maliwanag?" "Kung gayon, tinatanggap ko ang kaso," sabi ni Bantugan. "At ang una nating hakbang ay simple lang. Hindi natin siya aatakihin. Hahayaan nating sirain niya ang kanyang sarili." Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. "Uumpisahan natin sa lason na unti-unting sisira sa kanilang pagsasama. Ang ahas sa kanilang paraiso, si Dimlahon Rosales. Sa loob ng isang high-tech na war room na ipinatayo nila Kandiwa sa isa sa kanyang mga tagong ari-arian, nakaupo si Alonsina sa harap ng isang malaking monitor. Ang dati mga family picture at magagarang palamuti sa kanyang buhay ay napalitan ngayon ng mga surveillance feed, financial chart, at mga profile ng bawat taong konektado kay Datulaon. Ito na ang kanyang bagong mundo.
Isang mundo ng mga anino at estratehiya. Ang isang kabit ay palaging nabubuhay sa takot. Paliwanag ni Bantugan habang naglalakad sa paligid ng silid. Takot na baka iwanan siya, takot na baka may masigit pa sa kanya, at higit sa lahat, takot sa multo ng nakaraan. Itinuro niya ang larawan ni Dimlahon Rosales sa screen. Ang multong yon, Alonsina, ay ikaw. Ang plano ay simple, ngunit tuso. Hindi nila kailangang gumawa ng malaking eskandalo. Kailangan lang nilang magtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa isipan ni Dimlahon at hayaan itong lumaki at sirain ang lahat mula sa loob. Ang unang hakbang ay isang regalo. Isang anonymous na regalo para kay Dimlahon. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang tauhan nila Kandiwa, isang maliit na kahon na binalot sa mamahaling papel ang ipinadala sa condo unit kung saan pansamantalang nakatira si Dimlahon. Walang card, walang pangalan. Tanging ang misteryo ng kung sino ang nagpadala. Sa monitor, pinanood ni na Alonsina at Bantugan ang live feed mula sa isang hidden camera na matagal nang naipakabit ng kanilang tao sa lobby ng gusali. Nakita nila nang tanggapin ni Dimlahon ang regalo. Sa una, may pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit nanaig ang kuryosidad. Sa loob ng kanyang kondo, na may isa pang camera na na-install ng isang private investigator na nagpanggap na maintenance crew, binuksan ni Dimlahon ang kahon. Ang laman nito ay isang eleganteng silver brooch, hugis kalahating buwan, na may maliliit na diamante. Napasinghap si Alonsina. Alam na alam niya ang brooch na yon. Iyon ang limited edition na alahas na ibinigay sa kanya ni Datulaon noong kanilang 3 anibersaryo. Isang piraso na ipinagmamalaki nitong one of a kind daw. Tingnan mo ang reaksyon niya, bulong ni Bantugan. Sa screen, nakita nilang hinawakan ni Dimlahon ang brooch. May paghanga sa kanyang mga mata, ngunit kasunod nito ay isang bahagyang pagkunot ng noo. Tila may pamilyar sa disenyo. Sa mundo ng mga mayayaman, ang mga ganitong bagay ay madaling makilala. Marahil ay nakita na niya itong suot ni Alonsina sa isang social event noon. Kinagabihan, nang dumating si Datulaon sa kondo ni Dimlahon, ang eksenang inaasahan ni na Alonsina ay nagsimula ng maganap. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Datulaon. Ang boses ay malamig. Nang makita ang brooch sa ibabaw ng mesa. Isang regalo. May nagpadala sa akin kanina. Sagot ni Dimlahon, sinusubukan na maging kaswal. Maganda, hindi ba? Mukhang mamahalin. Kinuha ni Datulaon ang brooch. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paligid nito. Sino ang nagpadala? Hindi ko alam. Walang pangalan. Sabi ni Dimlahon, ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng bahid ng akusasyon. Bakit Laon? May problema ba? O baka naman, may naaalala ka sa brooch na ito? Hindi sumagot si Datulaon. Itinapon niya ang brooch sa mesa na para bang ito'y isang piraso ng basura. Itapon mo yan. Hindi ko gusto ang mga bagay na walang pinanggalingan. O hindi mo gusto dahil ipinapaalala nito sa'yo si Alonsina? Direktang tanong ni Dimlahon, ang kanyang boses ay tumaas na. Ito ba yung klase ng brooch na binigay mo sa kanya noon? Akala ko ba ako lang? Akala ko ba ako ang naiiba? Tumigil ka, Dimlahon! Sigaw ni Datulaon. Ang kanyang pasensya ay biglang nawala. Huwag kang magsimula ng walang kwentang away. Walang kwenta? Laon, patay na ang asawa mo. Pero ang anino niya ay nandito pa rin sa pagitan natin. Paano ako makakasiguro na ako na talaga ang pipiliin mo? Na hindi mo ako itatapon kapag nakuha mo na ang lahat ng gusto mo? Sa war room, naramdaman ni Alonsina ang isang malamig na kasiyahan. Ang mga salitang binitiwan ni Dimlahon ay ang eksaktong mga salitang gusto niyang marinig. Gumagana ang plano. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Ang pagtatalo sa screen ay lalong uminit
Ang mga salita ay naging sigawan. At pagkatapos, sa isang iglap, isang tunog ang pumuno sa audio feed, isang malutong na sampal. Napasinghap si Alonsina. Nakita niyang hawak ni Dimlahon ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Si Dato Laon ay nakatayo sa harapan niya. Ang mukha ay nababalot ng bagsik. Huwag na huwag mo akong pagdududahan, sigaw ni Dato Laon. Ang boses ay umalingaw-ngaw. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka bago kita pulutin. Utang mo sa akin ang buhay mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, padabog na umalis si Dato Laon. Iniwan si Dimlahon na umiiyak at nanginginig. Sa gitna ng sala, pinatay ni Bantugan ang monitor. Tumingin siya kay Alonsina. Iyan ang unang bitak. At mula sa isang maliit na bitak, sisiguraduhin nating guguho ang buong pader na itinayo nila. Tumango si Alonsina, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa blankong screen. Hindi niya naramdaman ang awa para kay Dimlahon. Ang tanging naramdaman niya ay ang kumpirmasyon na tama ang kanyang ginagawa. Ipinakita ni Dato Laon ang tunay nitong kulay, isang halimaw na kayang manakit ng sinumang babae, mapaasawa man o kabit. At ang mga salitang binitiwan nito, utang mo sa akin ang buhay mo, ay tila isang pinto na nagbukas, isang pinto patungo sa isang mas madilim na sikreto na kailangan nilang alamin. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa tuktok ng Montesilio Holdings Building, nakatayo si Dato Laon sa harap ng isang malaking bintanang salamin, tanaw ang buong Maharlika City. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ang kulay amber na likido ay sumasayaw habang marahan niyang iniikot ito. Para sa iba, isa siyang larawan ng tagumpay. Isang biyudong nagluluksa, ngunit matatag na ipinagpapatuloy ang pamumuno. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang mas madilim na apoy ang nag-aalab. Tumingin siya sa isang maliit at kupas na litrato sa kanyang mesa. Ito lamang ang nag-iisang personal na bagay sa gitna ng mga papeles at modernong kagamitan. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Isang batang Dato Laon kasama ang kanyang ama at ina. Bago pa sila tawaging mga Montesilio. Noong sila pa ay isang pamilyang may simpleng pangarap. Isang alaala ang bumalik sa kanya, kasing linaw ng kristal. Ang araw na yon, umuwi ang kanyang ama mula sa isang mahalagang business meeting. Ang mukha ay walang kulay, ang mga balikat ay nakabagsak. Ang pangalang Lacandiwa Soliman ay unang namutawi sa bibig nito, hindi bilang isang business rival, kundi bilang isang sumpa. Ang Soliman Group, sa isang iglap, ay nilamon ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Linggo ang lumipas, ang kanilang bahay ay napuno ng katahimikan at pait. At isang umaga, natagpuan na lamang niya ang kanyang ama sa loob ng silid-aklatan. Wala ng buhay, kasama ang isang liham na nagsasabing hindi nito makayanan ang kahihiyan. Sa araw ng libing, habang nakatayo sa ilalim ng ulan, isinumpa ng batang Dato Laon sa puntod ng kanyang ama na babawiin niya ang lahat. Hindi lang ang pera, hindi lang ang kumpanya, kundi ang dignidad na ninakaw sa kanila. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang nag-iisang bagay na pinahahalagahan ni Lacandiwa Soliman, ang kanyang anak na si Alonsina. Ang paglapit niya kay Alonsina ay isang obra maestra ng pagpapanggap. Ang bawat ngiti, bawat regalo, bawat pangako ng pag-ibig ay isang hakbang sa kanyang plano ng paghihiganti. At si Alonsina, sa kanyang pagiging puro at mapagtiwala, ay naging perpektong kasangkapan. Ang biglaang pag-init ng ulo niya kay Dimlahon ay dahil doon. Ang brooch, isang maliit na bagay na sumira sa kanyang kontrol, isang paalala ng kanyang pagkukunwari. Napabuntong hininga si Dato Laon at ininom ang natitirang whiskey. Kailangan niyang ayusin ang gusot na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dimlahon. "Mahal,
Malambing na sabi niya sa kabilang linya. Patawarin mo ako sa nangyari kagabi. Masyado lang akong maraming iniisip. Ang pagkawala ni Alonsina, ang negosyo, lahat ito ay bumibigat sa akin. Narinig niya ang pagsinghot ni Dimlahon sa kabilang linya. Nasaktan ako, Laon. Sobra. Alam ko at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Babawi ako sa iyo, pangako. Sabi ni Datulaon, ang kanyang boses ay naging pulot sa tamis. Huwag mong kalimutan, Dimlahon. Ikaw at ako, tayo ang para sa isa't isa. Mula pa noong una. Isang flashback ang muling pumasok sa kanyang isipan. Isang maulang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Isang kotse na bumangga sa isang puno sa isang madilim na kalsada sa probinsya. Sa loob, isang mag-asawa ang wala ng buhay at sa labas, basang-basa sa ulan at nanginginig sa takot, ay isang batang-batang Dimlahon. Swerte ka at napadaan ako, sabi ng batang Datulaon noon, habang ipinapatong ang kanyang jacket sa nanginginig na dalaga. Ngunit hindi yon swerte, ito ay plinano. Ang preno ng sasakyan ng mga Rosales ay sinadya niyang pinasabotahe. Ang mga magulang ni Dimlahon ay malapit na noong kasosyo ng mga Soliman sa kanilang pagkawala at sa pagpasok niya bilang tagapagligtas. Nakuha niya ang isang debotong alagad na gagawin ang lahat para sa kanya, bulag sa katotohanang siya ang may pakana ng lahat. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Datulaon ay naayos na niya ang sitwasyon kay Dimlahon. Ngunit ang brooch ay nag-iwan ng isang katanungan sa kanyang isip. Sino ang magpapadala noon? Imposibleng si Alonsina. Patay na siya. Marahil ay isang kaaway sa negosyo na gustong guluhin ang kanyang isip. Itinabi niya ang pag-iisip na yon at itinuon ang pansin sa mas mahalagang bagay. Ang paglilipat ng lahat ng assets at voting rights ni Alonsina sa Soliman Group of Companies sa kanyang pangalan. Pinulong niya ang kanyang mga abogado. Sinisiguradong lahat ng papeles ay plansado. Sa susunod na board meeting, opisyal na siyang uupo bilang isa sa mga may pinakamalaking hawak sa imperyong binuo ng ama ng kanyang namayapang asawa. Malapit na niyang matupad ang sumpang binitiwan niya sa puntod ng kanyang ama. Habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, tumunog ang kanyang pribadong linya. Isang numero na hindi nakarehistro. Ang private investigator na inupahan niya para subaybayan ang anumang kahina-hinalang kilos mula sa kampo ni Lacandiwa. Anong balita? Tanong ni Datulaon. Sir, narinig niya ang kinakabahang boses sa kabilang linya. May nakita po kami. Si Lacandiwa Soliman, palihim na nakikipagkita sa isang tao, isang abogado. Kumunot ang noo ni Datulaon. Sinong abogado? Hindi po namin masyadong kilala, sir. Pero ayon po sa aming source, ang pangalan niya ay Bantugan Palma. Ang pangalang yon, pamilyar. Tila narinig na niya ito dati. Sige, alamin mo ang lahat tungkol sa Palma na yan. Utos ni Datulaon. Gusto kong malaman kung anong almusal niya bukas. Pagkababa ng telepono, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ni Datulaon. Si Lacandiwa ay hindi basta-bastang kikilos ng walang dahilan. Kung kumuha ito ng isang abogado, ibig sabihin ay may binabalak ito. Pero ano? Ang kaso ng aksidente ay sarado na. Isang malamig na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Mas malamig pa sa whiskey sa kanyang baso. Paano kung may nakaligtas? Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Imposible. Siya mismo ang nag-lock ng pinto. Ngunit ang binhi ng pagdududa, katulad ng ipinadala niyang brooch, ay naitanim na rin ngayon sa kanyang sariling isipan. Gabi na sa war room, ngunit para kina Alonsina at Bantugan, ang oras ay tila tumigil. Ang paligid nila ay napupuno ng mga dokumento, mga legal brief at mga lumang dyaryo na kanilang sinasaliksik. Ang kanilang layunin, hanapin ang anumang kahinaan,
anumang maliit na butas sa nakaraan ni Datulaon na maaari nilang gamitin laban dito. "He's clean," sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Isinara niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga financial records ni Datulaon. Walang anumang kaduda-duda sa kanyang mga transaksyon sa negosyo. Masyado siyang matalino, masyadong maingat. Ang mga taong sobrang maingat sa harapan ay kadalasang may itinatagong malaking dumi sa kanilang likuran. Sagot ni Bantugan, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Hindi natin tinitingnan ang kanyang mga tagumpay. Ang tinitingnan natin ay ang mga taong naapakan niya para marating ang tuktok. Ipinagpatuloy ni Alonsina ang paghahalongkat. This time, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga lumang kaso na maaaring may kinalaman sa Montecillo Holdings o kahit sa pamilya ni Datulaon. Karamihan ay mga simpleng civil case, mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata. Walang anumang kapansin-pansin. Nang malapit na siyang sumuko, isang maliit na folder na may markang archived dismissed ang nakakuha ng kanyang pansin. Binuksan niya ito. Ito ay tungkol sa isang kaso ng reckless imprudence resulting in homicide na nangyari halos 10 taon na ang nakalilipas. Ang akusado, isang driver ng Soliman Group of Companies. Ang biktima, isang negosyanteng kalaban noon ng SGC. Kumunot ang noo ni Alonsina. Naalala niya ang kasong ito kahit paano. Bata pa siya noon, ngunit narinig niya ang kwento mula sa kanyang ama. Isang malagim na aksidente. Ang kanilang family driver daw ay nakainom at mabilis magpatakbo na nagresulta sa pagkabangga at pagkamatay ng isang tao. Ang driver ay nakulong. Ang pamilya Soliman ay nagbayad ng danyo sa pamilya ng biktima. Para sa lahat, ito ay isang saradong kaso. "Bakit mo tinitingnan yan?" tanong ni Bantugan. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Alonsina. "Wala lang, naalala ko lang, isa ito sa mga naging malaking iskandalo sa SGC noon." Sagot ni Alonsina. Ang nakapagtataka lang, si Datulaon mismo ang personal na tumulong sa pamilya ng biktima noon. He was just a junior executive back then, but he volunteered to handle the settlement. Iyon daw ang paraan niya para ipakita ang loyalty niya sa pamilya namin. "Isang loyal na empleyado," sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Sino ang driver?" Binuklat ni Alonsina ang pahina. Naroon ang police report, kasama ang litrato at pangalan ng akusado. "Lito Palma," basa niya. Nakulong siya ng 10 taon. Dapat ay nakalaya na siya ngayon. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan. Itinigil ni Bantugan ang kanyang pagtatype. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa laptop at tumitig kay Alonsina. Ang kanyang mukha, na laging kalmado at hindi mabasa, ay biglang nagkaroon ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Alonsina dati. Isang pinaghalong sakit, galit, at isang bagay na mas malalim pa. "Anong sabi mo?" tanong ni Bantugan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Anong pangalan?" "Lito Palma," ulit ni Alonsina. Nagtataka sa biglaang pagbabago ng reaksyon nito. "Bakit? Kilala mo ba siya?" Hindi sumagot si Bantugan. Sa halip maran siyang tumayo, lumapit sa kanyang mesa sa kabilang dulo ng silid at may kinuha mula sa kanyang wallet. Isang luma at nakatuping litrato. Bumalik siya sa harap ni Alonsina at inilapag ito sa ibabaw ng folder ng kaso. Ang litrato ay nagpapakita ng 2 magkapatid na lalaki. Masaya silang nakaakbay sa isa't isa. Ang isa ay ang lalaking nasa police report. Ang isa pa, na mas bata, payat, at may suot na salamin, ay si Bantugan Palma. Napasinghap si Alonsina. Tumingin siya mula sa litrato, sa police report at pabalik sa mukha ni Bantugan na ngayon ay nakatitig sa kanya. Si Kuya Lito," bulong ni Bantugan, ang kanyang boses ay basag. "Siya ang kuya ko,"
Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa isipan ni Alonsina. Ang pagtanggap ni Bantugan sa kaso, ang intensidad sa kanyang mga mata, ang kanyang dedikasyon na hindi lamang para sa isang kliyente. Hindi lasing ang kuya ko nung gabing iyon, Alonsina. Patuloy ni Bantugan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi siya mabilis magpatakbo. Siya ang pinakamaingat na driver na kilala ko. Isang mabuting tao na sinira ng kasinungalingan. May tumawag sa kanya bago ang aksidente. Isang emergency daw mula sa opisina. May ibinigay na package na kailangan niyang ihatid kaagad. Hindi niya alam na ang preno ng sasakyang ibinigay sa kanya ay sinabotahe na. At si Dato Laon. Hirap na usal ni Alonsina. Si Dato Laon ang nag-utos sa kanya. Siya ang nagbigay ng sasakyan. Siya ang nagtanim ng bote ng alak sa loob ng kotse pagkatapos ng banggaan. Siya ang nagbayad sa mga pekeng testigo. Sabi ni Bantugan, ang bawat salita ay puno ng pait ng 10 taong pagtitiis. Pinatay niya ang isang tao para sirain ang pangalan ng SGC at ginamit niya ang kuya ko para pagtakpan ang lahat. Ginawa niya yon para makuha ang tiwala ng tatay mo. Napatulala si Alonsina. Ang kasong akala niya ay simpleng aksidente ay isa palang masalimuot na konspirasyon. Isang demonyong plano na nagpapakita kung gaano nakatagal nagpapanggap si Dato Laon. Tumingin siya kay Bantugan, hindi na bilang isang kliyente na tumitingin sa kanyang abogado, kundi bilang isang biktima na nakatingin sa kapwa-biktima. Ang kanilang mga landas ay hindi nag-cruise dahil sa pagkakataon. Ito ay itinakda ng iisang kaaway. Ang kanilang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang tinangkang pagpatay o sa yaman ng mga Soliman. Ginugol ko ang 10 taon ng buhay ko sa pag-aaral ng batas, sabi ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nagpalakas ako, naghintay ng tamang panahon, naghintay ako ng isang pagkakataon para pabagsakin siya at linisin ang pangalan ng kuya ko. At ang pagkakataong yon ay ikaw. Tumayo si Alonsina. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang kanyang personal na paghihiganti ay mas lumaki pa. Ngayon, may dala na siyang bigat ng hustisya para sa isa pang pamilyang sinira ni Dato Laon. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Bantugan. Hindi na ito ang laban ko lang, Bantugan. Hinawakan ni Bantugan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo sa isang kasunduang mas matibay pa sa anumang kontrata. Ito ay laban nating dalawa. Ang balita tungkol sa pag-iimbestiga ni Bantugan Palma sa mga lumang kaso na may kinalaman kay Dato Laon ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ginamit ni Dato Laon ang kanyang network ng mga impormante para malaman ang bawat galaw ng abogado. Naramdaman niyang unti-unti nang humihigpit ang tali sa kanyang leeg. Ang isang halimaw na nasusukol ay hindi tumatakbo, ito ay nanlalapa. At ang unang pag-atake ni Dato Laon ay hindi direkta. Ito ay tuso, malawak at nakamamatay. Isang umaga, nagising na lamang ang buong Maharlika City sa isang nakakagulat na headline sa lahat ng pahayagan at news channel. Ang pagbagsak ng Soliman, SGC, iniimbestigahan sa kaso ng malawakang pandaraya sa buwis. Mula sa war room, walang magawang pinanood ni Alonsina ang pagguho ng lahat. Ang mga news anchor ay naguunahan sa pagbato ng mga akusasyon. Lumabas ang mga eksperto sa pananalapi na nagsasabing matagal ng kahina-hinala ang biglaang paglago ng SGC. Ang stock market ay nag-react kaagad. Sa pagbubukas pa lang ng kalakalan, ang presyo ng shares ng SGC ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Bilyon-bilyong piso ang nawala sa loob lamang ng ilang oras. Paano? Paano niya nagawa ito? Nanginginig ang boses na tanong ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa graph na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbaba ng halaga ng kumpanyang binuo ng kanyang lolo. Nagtatanim siya
Sagot ni Bantugan. Ang kanyang muka ay seryoso habang sinusuri ang mga balita. Matagal na niyang inihahanda ang mga pekeng dokumento at pekeng testigo. Naghintay lang siya ng tamang panahon para ilabas ang mga ito at ang tamang panahon na iyon ay ngayon. Kung kailan alam niyang may nag-iimbestiga sa kanya. He's creating a smokescreen to divert the attention from him to your father. At ang kasunod na atake ay mas personal, mas masakit. Isang pangkat ng mga ahente mula sa National Bureau of Investigation ang dumating sa mansyon ng mga Soliman. May dalang search warrant. Sa harap ng media na tila nag-aabang na sa labas, hinalughog nila ang opisina nila Kandiwa. At mula sa isang nakatagong vault sa likod ng isang painting, natagpuan nila ang mga dokumentong magpapatunay sa pandaraya. Mga ledger na may 2 set ng entries, mga bank statement mula sa mga offshore account. Lahat ay peke. Ngunit sa mata ng batas at ng publiko, ito ay isang matibay na ebidensya. Hindi totoo yan. Isang patibong ito. Sigaw nila Kandiwa habang sinusubukan siyang isama ng mga ahente. Sir, sa presinto na po kayo magpaliwanag. Magalang nang ngunit matigas na, sabi ng lead agent. Pinanood ni Alonsina ang lahat sa isang live news feed. Ang kanyang ama, ang kanyang matatag na haligi, ang lalaking tinitingala niya bilang pinakamakapangyarihang tao na kanyang kilala, ay ngayon ay isinasakay sa isang sasakyan ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Ang dating imahe ng isang respetadong tycoon ay biglang naging imahe ng isang kriminal. Ito na ang pinakamasakit na dagok. Mas masakit pa sa ginawa ni Datulaon sa kanya. Dahil ngayon, hindi na lang siya ang sinisira nito. Ang buong pamilya niya, ang legasiya ng mga Soliman. Napasubsob si Alonsina sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ang determinasyon na binuo niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay biglang gumuho. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ay napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na una niyang naramdaman sa loob ng kolan. Nawawala na ang lahat. Hikbi niya. Panalo na siya. Dapat pala ay namatay na lang talaga ako. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Bantugan. Huwag, Alonsina. Sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ito mismo ang gusto niyang maramdaman mo. Ito ang layunin ng lahat ng ito. Ang sirain ang iyong loob para sumuko ka. Pero paano tayo lalaban? Tumingala si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nasa kanya ang media, ang pera, ang koneksyon. Nasa atin isang kwento na walang gustong pakinggan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang burner phone. Isang numero na hindi nakarehistro. Nanginginig niyang sinagot ito. Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang pamilyar na paghinga. Pagkatapos ay isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Nanonood ka ba ng balita? Mahal ko? Sabi ng boses ni Datulaon. Sayang, kung nanahimik ka na lang sana sa kung nasaan ka man, hindi na sana aabot sa ganito. Nakikita mo, Alonsina, bawat galaw mo may katapat na ganti at palagi mas masakit ang ganti ko. Naramdaman ni Alonsina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Alam nito, alam niyang buhay siya. Makinig ka. Patuloy ni Datulaon. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang susunod kong gagawin ay siguraduhing mabulok ang tatay mo sa kulungan. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Dahil kung hindi, baka sa susunod, hindi na lang aksidente ang mangyari. Baka totohanin ko na. Click. Ibinaba ni Datulaon ang tawag. Nabitawan ni Alonsina ang telepono. Tumingin siya kay Bantugan, ang kanyang mukha ay putlang-putla, puno ng takot. Pakiramdam niya ay nasa isang madilim na sulok siya. Walang matatakbuhan. Ang halimaw ay hindi na lang nagpaparamdam. Nagpakita na ito.
At ngayon, direkta na siyang binabantaan. Ang lahat ay tila nawala na. Ang kanilang mga plano ay gumuho. Ang kanyang ama ay nasa panganib. At siya, na dapat sana'y naghihiganti, ay muling naging biktima. Takot na takot sa anino ng lalaking minsan niyang minahal. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang gabi para kay Alonsina. Ang war room, na dati simbolo ng kanyang pagbangon at pag-asa, ay naging piitan ng kanyang takot at kawalan ng magawa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang banta ni Datu Laon, ang larawan ng kanyang ama na nakakulong, ang pagbagsak ng kanilang kumpanya, at ang katotohanang alam ng kanyang kaaway na siya'y buhay. Lahat ay tila mga pader na unti-unting kumikitid sa paligid niya. Wala na, Bantugan. Tapos na ang laban, sabi niya isang gabi, habang nakatulala sa blankong screen ng telebisyon. Hindi ko kayang isugal ang buhay ni Itay. Susuko na ako. Si Bantugan, na kanina patahimik na nagmamasid sa kanya, ay hindi sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Alonsina ang pagkadismaya. Hindi sa kanya, kundi sa sitwasyon. Pumasok si Yaya Himig sa silid. May dalang isang tasa ng mainit na tsaa para kay Alonsina. Ang matandang kasambahay ang tanging nag-iisang sinag ng normalidad sa magulong mundo ni Alonsina. Sa kabila ng panganib, pinili nitong manatili sa kanyang tabi. Huwag kang mawalan ng pag-asa, nak, malumanay na sabi ni Yaya Himig habang inilalapag ang tasa sa mesa. Ang Panginoon ay hindi natutulog. May awa ang Diyos. Ngunit para kay Alonsina, ang mga salitang iyon ay walang laman. Saan ang awa noong namatay ang kanyang anak? Saan ang awa noong ikinulong ang kanyang ama sa isang kasalanang hindi nito ginawa? Salamat, Yaya. Pilit ng ngiti ni Alonsina. Pero minsan, kahit ang pananampalataya ay hindi sapat. Umupo si Yaya Himig sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na kasing lamig ng yelo. Naaalala mo ba noong kaarawan ni Sir Datu Laon, mga 2 taon na ang nakalipas? Biglang tanong ng matanda. Kumunot ang noo ni Alonsina, nagtataka sa biglaang pagbabago ng usapan. Ang alin doon, Yaya? Yung binilhan mo siya ng mamahaling painting para sa kanyang opisina dito sa bahay, patuloy ni Yaya Himig. Pero ang totoo, hindi lang yun ang regalo mo, may isa pa. Isang sikretong regalo na gusto mong gamitin para sorpresahin siya. Biglang may kislap ng alaala sa isipan ni Alonsina. Isang malabong imahe. Ang kamera? Tumango si Yaya Himig. Ang mga matay nagningning. Oo, nak. Isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng isang palamuting teddy bear. Sabi mo noon, gusto mong i-record ang reaksyon niya kapag nakita niya ang painting. Ako pa nga ang tumulong sa iyong ilagay yon sa estante, sa tapat mismo ng kanyang mesa. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Alonsina sa kanyang dibdib, ang teddy bear. Sa dami ng nangyari, sa tindi ng sakit at galit, tuluyan na niyang nakalimutan ang maliit na bagay na yon. Isang regalo na dulot ng pag-ibig na ngayon ay maaaring maging susi ng kanyang paghihiganti. Nandoon pa kaya yon? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay biglang nabuhayan. Hindi ko alam, nak. Ngunit ang sabi mo noon, ang lahat ng nare-record ay automatikong napupunta sa isang cloud storage, sagot ni Yaya Himig. Hindi ko man maintindihan kung ano yon, pero baka meron tayong makita doon. Napatayo si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Tumingin siya kay Bantugan, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso sa bagong impormasyon. Ang cloud account ko, sabi ni Alonsina, halos pabulong. Ang personal account ko na hindi ko na binubuksan mula noong mangyari ang lahat. Mabilis silang kumilos. Binuksan ni Bantugan ang isang secured na laptop. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang tinatype niya ang kanyang lumang email address at password. Bawat segundo ng pag-load ng page ay tila isang oras.
At nang sa wakas ay bumukas ito, nandoon nga. Isang folder na may pangalang Office Cam. Sa loob, daan-daang oras ng video files na kaayos-ayon sa petsa. Masyadong marami, sabi ni Bantugan. Kailan natin dapat tingnan? Hanapin mo ang mga petsa kung kailan naging malapit si Datulaon kay Dimlahon. O kaya naman, ang mga araw bago ang insidente sa driver ninyo. Mungkahi ni Alonsina. Nag-umpisa silang mag-scan. Mga oras ng video na nagpapakita lamang kay Datulaon na nagtatrabaho. Nakikipag-usap sa telepono. Walang anumang kahina-hinala. Ang pag-asa ni Alonsina ay unti-unting nauubos muli. Teka, sabi ni Bantugan, itinigil ang pag-play sa isang partikular na video. Ang petsa, 1 linggo bago ang aksidente ni Kuya Lito. Sa video, nakita nilang pumasok si Dimlahon sa opisina ni Datulaon. Mukha itong balisa. Sigurado ka ba rito, Laon? Narinig nilang sabi ni Dimlahon sa video. Masyadong delikado. Paano kung mabuking tayo? Huwag kang mag-alala. Sagot ni Datulaon. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Lahat ay ayon sa plano. Ang driver na yon, si Lito Palma, ay isang perpektong fall guy. Walang maniniwala sa isang hamak na driver laban sa salita ko. Pagkatapos nito, ang tiwala nila Kandiwa ay tuluyan ng mapupunta sa akin. At kapag nangyari yon, isang hakbang na lang tayo palayo sa lahat ng yaman ng mga Soliman. Napatakip ng bibig si Alonsina. Si Bantugan naman ay napakuyom ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ito na ang kanilang huling alas. Isang hindi maikakailang ebidensya. Ang pag-amin mismo mula sa bibig ng demonyo. Tumingin si Bantugan kay Alonsina. Ang apoy ng paglaban ay muling nag-aalab sa kanyang mga mata. Mas maliwanag kaysa dati. Sabi mo tapos na ang laban. Sabi ni Bantugan, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama ka, tapos na nga. At oras na para ibigay ang hatol. Itinuro niya ang screen kung saan nakangisi si Datulaon. At sisirain natin siya sa lugar kung saan siya pinakamaingay at pinaka-proud. Ang susunod na shareholders meeting ng SGC. Ang Grand Ballroom ng Soliman Tower ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Mga miyembro ng board, mga shareholder at mga mamamahayag ay naroroon lahat para sa taunang shareholders meeting ng SGC. Ngunit ngayong taon, ang hangin ay mas mabigat. Ang karaniwang pag-asa at optimismo ay napalitan ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang anino ng iskandalo na ibinato kay Lacandiwa Soliman ay bumabalot sa buong silid. Sa entablado, tumayo si Datulaon Montesillo, ang pansamantalang tumatayong CEO. Suot ang isang mamahaling itim na suit, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at huwad na kalungkutan. Para siyang isang haring handa nang angkinin ng isang kahariang hindi kanya. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, panimulan niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tayo ay nagtitipon ngayon sa ilalim ng isang madilim na ulap. Ang mga akusasyon laban sa aking biyenan, si G. Lacandiwa Soliman, ay isang malaking dagok hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong pundasyon ng SGC. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga, isang perpektong pag-arte ng isang taong nabibigatan. Ngunit nais kong siguruhin sa inyong lahat na sa aking pamumuno, malalagpasan natin ito. Aking sisiguraduhin na ang SGC ay muling babangon, mas matatag at mas malinis kaysa dati. Palakpakan ang naging tugon ng karamihan, mga taong nadala sa kanyang mga salita. Sa isang sulok, nakaupo si Dimlahon Rosales, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga para sa lalaking nasa entablado. Ang lahat ay umaayon sa kanilang plano habang nagsasalita si Datulaon tungkol sa bagong direksyon at transparent na pamamahala.
Isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mga mata ay napalingon doon. At mula sa liwanag ng pasilyo, isang anino ang humakbang papasok. Isang babae. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang lakas, hindi sa kahinaan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Katahimikan. Ang bawat paghinga sa silid ay tila tumigil. Ang mga bulungan ay nagsimula, mga tanong na lumilipad sa hangin. Sino yan? Kamukha niya Si Dato Laon, na nasa gitna ng kanyang talumpati, ay natigilan. Ang kanyang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, na para bang nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang pinakamadilim na panaginip. Alonsina. Ang pangalang iyon, na binulong niya ng walang tunog, ay narinig ng lahat dahil sa katahimikan. Naglakad si Alonsina sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang ay matatag at may layunin. Ang mga tao ay napapaurong sa kanyang daraanan na para bang nagbibigay daan sa isang aparisyon. Hindi niya sila tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang lalaking nakatayo sa entablado, na ngayon ay nanginginig na. Sa likod ni Alonsina, sumunod si Bantugan Palma, dala ang isang laptop. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Alonsina nang makarating siya sa harap. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talas na kayang pumutol ng bakal. Kinuha niya ang mikropono mula sa natutulalang si Dato Laon. Patawad sa aking pagdating nang walang paanyaya. Ngunit mayroon lamang akong ilang bagay na nais liwanagin bago ninyo ipagkatiwala ang kinabukasan ng kumpanyang ito sa asawa ko. Ang pagkadiin sa salitang asawa ay nagpadala ng kuryente sa buong silid. Sa sino ka? Isang miyembro ng board ang naglakas loob na magtanong. Imposible. Ako si Alonsina Soliman Montesillo, sagot niya. At ako ay buhay na buhay. Isang kaguluhan ang nagsimula. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Si Dimlahon ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ginoo at ginang, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa ibabaw ng ingay habang ikinakabit niya ang kanyang laptop sa projector. Ang kliyente ko ay hindi lamang buhay. Siya ay biktima. Biktima ng isang kasuklam-suklam na krimen na isinagawa ng taong nasa harapan ninyo. Sa malaking screen sa likod ng entablado, isang audio file ang nagplay. Ang boses ni Dato Laon at Dimlahon nag-uusap tungkol sa kanilang plano na kunin ng SGC ang pag-amin na isang puhunan lang si Alonsina. Sumunod ang mga dokumento, mga bank transfer, mga pekeng testimonya, at para sa huling pasabog, ang video mula sa teddy bear camera. Ang driver na yon, si Lito Palma, ay isang perpektong fall guy. Pagkatapos nito, ang tiwala nila Kandiwa ay tuluyan ng mapupunta sa akin. Ang boses ni Dato Laon ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang hatol na siya mismo ang lumikha. Ang kayabangan sa kanyang boses noon ay naging kabaligtaran ng itsura niya ngayon. Isang taong basang-basa sa pawis, ang kanyang mga mata ay ligaw, na naghahanap ng matatakasan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Isang paninira. Sigaw ni Dato Laon, ngunit walang sino man ang nakikinig. Ang mga taong kanina lang ay pumapalakpak sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa isang sulok, hindi na kinaya ni Dimlahon ang lahat. Ang kanyang mga mata ay pumuti at siya'y bumagsak sa sahig, walang malay. Tumingin si Alonsina kay Dato Laon. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ito na ang sandali. Ang paghuhukom. Tapos na ang pagpapanggap mo, Laon, sabi niya.
Sa mismong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng ballroom. Ngunit hindi na ito isang sorpresa. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis kasama ang nakatataas na opisyal. Dire-diretso silang naglakad patungo sa entablado. "Datulaon Montesillo," sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Ikaw ay inaaresto sa kasong attempted murder, syndicated estafa, at obstruction of justice." Sinubukang pumalag ni Datulaon, ngunit huli na ang lahat. Ipinusasa ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang dating hari ng ballroom ay isa na lamang ngayong kriminal na walang korona. Habang dinadaan siya sa gitna ng mga tao, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Alonsina, isang tingin na puno ng galit, pagkasuklam, at ang realisasyon ng kanyang tuluyang pagkatalo. Hindi umiwas ng tingin si Alonsina. Tinitigan niya ito hanggang sa mawala ito sa pinto. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, humarap si Alonsina sa mga shareholder. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay, luha ng hustisya. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang ipo-ipo. Ang kwento ni Alonsina Soliman, ang pagtataksil, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang dramatikong pagbabalik ay naging laman ng bawat balita sa buong bansa. Ang kaso laban kay Datulaon Montesillo at Dimlahon Rosales ay mabilis na umusad, dala ng bigat ng mga ebidensyang hindi matatawaran. Si Dimlahon, sa takot na mabulok sa kulungan, ay bumigay. Isinalaysay niya ang lahat ng alam niya mula sa pagsabotahe sa sasakyan ng mga magulang niya na kagagawan pala ni Datulaon hanggang sa bawat hakbang ng plano nitong pabagsakin ang mga Soliman. Naging state witness siya kapalit ng mas mababang sentensya. Si Datulaon naman, sa kabila ng galing ng kanyang mga abogado, ay walang nagawa. Ang video ng kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Habambuhay na pagkakakulong ang naging hatol sa kanya, isang parusang mas matindi pa sa kamatayan para sa isang taong sanay sa kapangyarihan at kalayaan. Sa araw ng pagbasa ng hatol, nagpunta si Alonsina sa korte, hindi para magdiwang, kundi para harapin ang katapusan. Isang huling beses, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Datulaon habang inilalabas ito ng mga gwardiya. Kung dati ay galit at takot ang nakikita niya, ngayon, ang tanging nararamdaman na lamang niya ay isang malawak na kawalan. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay hindi kailanman naging totoo. Isang multo lang pala ang kanyang pinakasalan. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang pinakahihintay na sandali. Pinalaya sila kandiwa mula sa pagkakakulong. Ang lahat ng kaso laban dito ay ibinasura. Sa labas ng detention center, sa gitna ng mga mamamahayag, isang mag-ama ang mahigpit na nagyakap. "Tapos na, itay," bulong ni Alonsina habang nakasubsob sa dibdib ng kanyang ama. "Hindi, anak," sagot nila kandiwa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang anak, hindi na bilang isang marupok na prinsesa, kundi bilang isang reynang nagtagumpay sa isang madugong laban. Ang anak ko ay tunay ng isang Soliman. Kinabukasan, sa isang tahimik at maulap na umaga, nag-iisang nagpunta si Alonsina sa sementeryo. Nilapitan niya ang isang maliit at puting lapida na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi. Walang engranding disenyo, tanging isang simpleng pangalan ang nakaukit dito. Hinaya umupo si Alonsina sa mamasa-masang damo. Inilapag niya ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw ng lapida. Sa loob ng maraming buwan, isinantabi niya ang kanyang pagluluksa. Ang galit at pagnanais ng paghihiganti ang nagsilbing gasolina para magpatuloy siya. Ngunit ngayong tapos na ang lahat, ngayong naibigay na ang hustisya, ang sakit na matagal niyang kinimkim ay nagsimula ng umahon. "Hello, anak," panimula niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong.
Pasensya na kung ngayon lang nakadalaw si Mami ha. Naging abala lang ako. Sa paghuli sa isang halimaw. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng lapida. Alam mo ba, kamukhang kamukha mo raw sana ako. Iyon ang sabi ng lolo mo. Pero sana, makuha mo ang lakas ng loob niya at hindi ang kahinaan ko. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isang malakas na hagulgol. Doon, sa harap ng kanyang nawalang anghel, inilabas niya ang lahat. Ang sakit, ang panghihinayang, ang pag-ibig na hindi niya naibigay. Umiyak siya para sa buhay na ninakaw sa kanila, para sa mga pangarap na hindi na matutupad. Nakamit na natin ang hustisya, hinaya. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Maari ka nang magpahinga ng payapa, aking munting anghel. Magiging matatag si Mami para sa ating dalawa. Pangako yan. Nang maramdaman niyang wala nang luhang mailalabas, dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay mas gumaan siya, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagtanggap at pagpapatawad sa sarili ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nang paalis na siya, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw, hindi kalayuan. Si Bantugan, nakatayo sa tabi ng isang puno, magalang na naghihintay. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Lumapit ito sa kanya, walang nagsalita, walang kailangang sabihin. Nakalaya na si Kuya, sabi ni Bantugan sa wakas, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat sa'yo. Nalinis na ang pangalan niya. Salamat din sa'yo, Bantugan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sagot ni Alonsina. Naglakad sila nang sabay papalayo sa lugar na yon. Ang kanilang mga balikat ay hindi nag-aabutan, ngunit may isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. 2 taong pinagtagpo ng trahedya, ngunit sa proseso ay tinulungan ng isa't isa na mahanap ang lunas. Nakarating sila sa isang burol kung saan tanaw ang karagatan. Ang araw ay nagsisimula. Nang lumubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay tila humuhugas sa lahat ng natitirang sakit. Hindi na sila nagsalita. Tahimik lang silang tumayo roon, magkatabi, habang pinapanood ang pagsasara ng isang aklat at ang dahan-dahang pagbubukas ng panibago. 6 na buwan ang lumipas. Ang alikabok na iniwan ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang Soliman Group of Companies, sa ilalim ng muling pamumuno ni Lacandiwa at sa tulong na rin ni Alonsina, ay dahan-dahang bumabangon, ngunit hindi na ito ang prioridad ni Alonsina. Mayroon na siyang bagong misyon. Sa isang maliwanag na bulwagan na puno ng mga kababaihan at bata, nakatayo si Alonsina sa isang maliit na entablado. Sa likod niya ay isang banner na may nakasulat na Hinaya Foundation, Pag-asa at Pagbangon para sa Kababaihan. Ang bawat isa sa atin ay may dalang kwento. Panimula ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng init at sinseridad. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Mga mukhang may bakas ng sakit, takot, ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. May mga kwento ng pighati, ng pagtataksil, ng kawalan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng ating kwento ay hindi ang simula, kundi ang susunod na kabanata na tayo mismo ang susulat. Itinatag niya ang Hinaya Foundation bilang isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Dito, binibigyan sila ng legal na tulong, psychological counseling at kasanayan para muling makapagsimula. Ang pundasyon ay hindi lang isang alaala para sa kanyang anak. Ito ay isang testamento ng kanyang sariling pagbangon. Ang sakit na halos pumatay sa kanya ay ginawa niyang lakas para magligtas ng iba. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga tao, nagpapasalamat, yumayakap. Sa bawat ngiti at pasasalamat na natatanggap niya,
Nararamdaman niyang unti-unti ring naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Kinahaponan, nagpunta siya sa isang pamilyar na lugar, ang Kalinaw Cafe, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago. Umupo siya sa kanilang dating mesa sa dulo ng kapihan, umorder ng kanyang paboritong kape at ngumiti. Ang kapihan ay hindi nagbago, ngunit siya, malaking-malaki na ang ipinagbago. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang tumayo sa kanyang harapan. Mukhang may nakaupo na sa paborito kong pwesto, biro ni Bantugan Palma. Ngumiti si Alonsina. Pwede ka namang makiupo, attorney. Naupo si Bantugan sa tapat niya. Wala na ang bigat at tensyon na dati laging namamagitan sa kanila. Napalitan ito ng isang magaan at komportableng katahimikan. Kumusta na ang foundation? Tanong ni Bantugan. Maayos naman. Marami pa kaming kailangang gawin pero masaya ako. Sagot ni Alonsina. Ikaw? Kumusta na si Kuya Lito? Nagsisimula na rin siyang muli. Nagtayo siya ng isang maliit na auto repair shop. Sabi ni Bantugan, may pagmamalaki sa kanyang boses. Lagi kanyang kinukumusta. Utang daw niya sa iyo ang kanyang pangalawang buhay. Sabihin mo sa kanya, utang nating dalawa sa isa't isa, ang mga buhay natin. Sagot ni Alonsina. Nagkatitigan sila. Sa loob ng 6 na buwan, naging magkaibigan sila. Mga kaibigang nagdadamayan, nagbibigay ng payo, at nagdiriwang sa maliliit na tagumpay ng isa't isa. Ngunit sa likod ng pagkakaibigang iyon, may isang bagay na mas malalim na unti-unting nabubuo, isang bagay na pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi pa binibigyan ng pangalan. Nakamit na natin ang hustisya, Alonsina. Sabi ni Bantugan, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Nalinis na ang pangalan ng kuya ko na ipakulong na natin ang dapat managot. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Siguro ay oras na para hanapin naman natin ang kaligayahan. Dahan-dahan, iniabot ni Bantugan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ang kamay ni Alonsina. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang palad na dumaan sa maraming laban. Ngunit sa paghawak na yon, ang naramdaman ni Alonsina ay hindi panganib, kundi kaligtasan. Natatakot ako, Bantugan. Pag-amin ni Alonsina, ang kanyang boses ay halos pabulungo. Ako rin, sagot ni Bantugan. Pero mas nakakatakot ang mabuhay sa anino ng nakaraan. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Dapat itong maging isang kanlungan. Hindi sumagot si Alonsina. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Bantugan. Isang nganangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nganangiti na totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi ito ang nangiti ng isang heredera na may perpektong buhay o ang mapait na ngiti ng isang babaeng naghihiganti. Ito ay ang nangiti ng isang survivor. Ang ngiti ng isang babaeng muling natutong magtiwala. Tumingin sila sa labas ng bintana ng Kalinaw Cafe. Ang sikat ng araw sa hapon ay kulay ginto. Nagbibigay liwanag sa isang bagong simula. Ang kanilang mga kwento ay nagsimula sa dilim at lamig. Ngunit ngayon, sa harap nila, ay isang daan na puno ng init at posibilidad. Isang daan na handa na silang lakbayin ng magkasama. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo bumagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa abo ng ating nakaraan. Ang kwento ni Alonsina ay nagtuturo sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng ating pinakamalaking lakas. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng hustisya, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at ang pagtulong sa kapwa ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan. Ipinakita rin nito na sa gitna ng kadiliman, laging may sisikat na liwanag at ang tunay na pag-ibig ay dumarating
Hindi para kompletuhin tayo, kundi para tanggapin tayo, wasak man o buo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Alonsina. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.